plano ng Panginoon for our life, totoo naman po tayo maapekto ng mga bagay na nagaganap sa kapaligiran. June 14, no, malapit ng matapos ang June. Bukas, sweldo na naman. No, ibig sabihin, ito yung daily routine natin as we walk, no, together sa tinatawag nating lakarin na ang tawag ay life or buhay. So each and every one of us, meron tayong mga lakarin sa buhay. Bagamat kahit mag-asawa kayo, may mga anak kayo, no, nasa simbahan tayo, ako ang pastor nyo, kayo ang miyembro ng simbahan ito, but every day of our life, we have different kind of walk. And that path will always lead us to know kung ano yung pinakamainam at pinakamagandang bagay na gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Amen? Kaya nga, narinig niyo yung sharing ni Ate Potty. Nabilang niyo ba kung ilan yung amen niya? Ilan? Yun yung kanyang pinaka-period. So when you say amen, kasi word amen, the original translation of amen, sabi pong ganun sinabi ni Mary, be it unto me according to your word. Na ibig sabihin, Lord, kung ano yung sinasabi ng salita mo, yan ang maganap. That's why the word amen is a very powerful word. So every time na may sabi sa'yo, ang ganda-ganda mo, amen. Pinagpala ka, amen. Because you agree. And the things that God wants to do in your life will always be for your best. Kaya po sa umagang ito, kung kayo po ay narito kanina sa pre-worship, it was a wonderful time of worship. No, isa lang ang nanalangin, pero ang presensya ng Panginoon ay nahayag kaninang umaga. At dahil doon po, nais ng Panginoon na ang puso po natin ay nag-uumapaw sa papuri at pagsamba. Kaya our topic for this morning is a heart of worship. Madali po kasi mag-worship o magpuri o sumamba sa Panginoon pagka maganda ang nangyayari sa ating buhay. Tama? You can easily say, Lord, thank you. Meron akong pera. Maganda ang aking negosyo. Okay ang trabaho ko. Okay ang mga anak ko. You can easily say, Lord, thank you, or you worship God. You have a heart of gratitude. And indeed, ang heart of worship will always, yung first step doon is to have a thankful heart, a heart of gratitude. Kaya madali kang magpasalamat sa Panginoon. Tama? Yes. Amen? Amen. Pero paano na lang kaya kung napakabigat ng problema mo at napakalalim ng mga nagaganap sa buhay mo na hindi mo na kaya, at kung meron ka pang terminal cancer na isasabi, ay meron ka na lamang 2 linggong ilalagi sa mundong ibabang nito. Can you still worship? Can you still have a heart of worship? Tumahimik kayo, no? Kasi hirap po talagang sagutin. Pero this morning, we will allow the Word of God to refresh us. Actually, refresher course lamang ang gagawin natin because I believe you have already read these verses sa Bible na tinuro ko last Wednesday. Sino po dito ang nakinig? Last Wednesday, taas ang kamay. Praise the Lord. Iilan lamang. Praise God pa rin. Dahil alam ko na yun yung time na nangungusap sa atin ng Panginoon. And there is one character in the Bible or one person in the Bible that I believe he is part ng mga nasusulat sa Biblia para ikaw at ako ay makita natin na maging ang katulad ng isang taong ito na bagamat siya ay simpleng nag-aalaga ng tupa, dumating sa buhay niya na siya ay naging hari. Pwede rin mangyari sa iyo yan. Na hindi naman kailangan magkaroon ka ng kingdom na malaki. Kundi each and every one of us, sabi nga sa Revelation, tinawag tayo mga hari, pari, at propeta ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang kabutihan sa iyong buhay. No, kung saan ka man dalhin ng Panginoon, dala-dala mo ang King of Kings and Lord of Lords. And that is our Lord Jesus Christ. So let's go now to Psalms 103, verse 1 to 5.
I will be reading the Passion Translation. Ang sabi po doon, King David's songs of praise with my whole heart. King David's songs of praise. With my whole heart, with my whole life, and with my innermost being, I bow in wonder and love before you, the Holy God. Yan po yung laman ng puso ni David nung sinulat niya ito. Siya po yung author nito. Every Psalms is a song. Sabi po din sa ibang translation, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. I will bless His holy name. Ganyan po siguro yung intention ni David when he recite this verse. At sana ganito ka rin, pag nagbabasa ka ng Biblia, no, hindi mo lang binasa, bless the Lord, O my soul. When you say, bless the Lord, O my soul, with my whole heart, with my whole life, and with my innermost being, I bow in wonder and love before you, the Holy God. That is the heart of David. Now, he's a true worshiper. Sabi nga ni Jesus, there will come a time that God will seek a worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Tayo po ngayon yun. Ikaw yun at ako yun. Amen. Panahon po natin ngayon yun. That's why kanina yung anawit natin, so I throw up my hands. You have all the reason to throw up your hands. Parang hindi kayo kumbinsido, ha? You have all the reason to throw up your hands and praise Him again and again. Kasi hindi mo na kailangan magkatay ng mga hayop para i-please si Lord. Kundi mismo si Jesus ang naging alay para magkaroon ka ng karapatan na humarap sa Diyos. At ang requirements lamang nga ng Diyos is to spirit Him, to worship Him in spirit and in truth. Amen. You have the Holy Spirit. You read the Word of God. And that is the Word of truth. Which means everything God you need to worship Him is already provided to each and every one of us. And that is Jesus. Pero si David, nung panahon niya, ito yung sinulat niya. Verse 2, let's go on. Yahweh, you are my soul's celebration. When you say soul, yung kaluluwa, yung nararamdaman. Later on, you will understand bakit niya isinulat ito. Pupuntahan natin. Bakit? Paano niya bang isinulat to? Ano ba yung naging experience niya kay God? At nagkaroon siya ng pagkakataong isulat ito. Kasi you can never say this word unless and until you experience something for you to say these things. Amen? Di ba? Hindi ka mo naman masasabi ang isang bagay na hindi mo nararanasan. Hindi mo sasabihin na ang buti-buti ng Diyos. Di ba? Ang hirap magsinungaling sa mga bagay na hindi mo naranasan. Amen? At kilala rin at alam din ang nakakarinig sa iyo kung yung sinasabi mo ay may buhay o wala. Dahil tayo po, alam natin kung ano yung totoo at hindi. Okay? Kaya sabi ni David, Yahweh, you are my soul celebration. How could I ever forget the miracles of kindness you have done for me? Amen. Kilala niya yung Diyos niya. And this morning, nagpapakilala muli ang Diyos sa bawat isa sa atin. And it's my prayer na dapat kilalang-kilala mo na ang Panginoon for the last 5 years of your being a Christian. 10 years of your being a Christian. Na dapat excited ka every day to know Jesus. Every day of your life. Hindi yung knowing what will I eat, where. No? Kasi ang lahat ng yan ay idadaglag lamang ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, seek first. Seek first His kingdom. Then verse 3, you kiss my heart with forgiveness in spite of all I've done. You healed me inside and out from every disease. Verse 4. Mamaya puntahan natin Tagalog. You rescued me from hell and saved my life. You crowned me with love and mercy. This is His God. This is how David sees God. And it's my prayer, dapat every day ng buhay mo, yun ang nakikita mo kung sino si Jesus sa buhay mo.
Your Savior. Kumbaga may hell. Ang isipin mo si Jesus. Amen. Kapag tumingin ka sa asawa mong babae o lalaki, kahit na pinapagalitan ka, nakikita mo si Jesus. Amen. Kaya nga yung cell group namin sa kalalakihan, takanta sila, bakit hindi kinuha ni God ang asawang babae ni Job? Tinanong nila sa akin yan. Nanalangin ako. Lord, give me wisdom. Baka magkamali ako ng sagot sa mga katatayan. Sabi ko na lang, buti lang magaling ang Lord. Binigyan ako ng wisdom. Ano sabi ng Lord sa akin? Hindi kinuha ng Lord yung si Mrs. Job. Kasi, di ba, yung sumunod na portion, nung nawala na yung pag-atake sa kanya ng kaaway, anong ginawa? Bumalik ang lahat ng kayamanan, dumami ang kanyang mga anak. So kung wala siyang asawa, wala siyang anak. Yun ang kung bakit. Kasi sabi ng asawang babae, itatwa mo na yan, Diyos mo. Dahil puro ka sakit. Ang pangit na itsura mo, even his three best friend. I-deny mo na si Yahweh. Pero sabi ni Job, mahal ko ang Diyos, kilala ko ang Diyos ko. At ang nawala sa kanya, binalik pa ng maraming beses. Amen. Amen. So kung nakikita mo ang asawa mo, sasabihin mo kagad, you rescued me, Lord, from hell and saved my life. You crown me with love and mercy. Amen. Kung ang asawa mo supervisor, pag uwi ng bahay, supervisor pa rin, thank you, Lord. Kung manager ng asawa mo, pag uwi manager pa rin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Di ba? Kung tigre, wag mong kunin yung Latingo, kunin mo yung salita ng Diyos. Sabi mo, you rescued me, Lord, from hell and saved my life. Verse 5. Panay amen o isa. Verse 5. You satisfy my every desire with good things. You've supercharged my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. And then in verse 6, last verse, tandaan niyo yung eagle in the sky, ha? You are a God who makes things right. Amen. Giving justice to the defenseless. Ito, yung awit ni David. Sinulat ni David ito dahil nakilala niya at kilala niya ang Diyos sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Even though he's a king, marami siyang problema. Even though he's a king, kasi yung sinulat niya, king na siya. Marami siyang kaaway. Even though he's a king, mas malaki ang problema niya. Pero even though he is a king, there is a King of Kings na nakakaalam ng kanyang buhay na pwede niyang lapitan at pwede niyang ideklara, you are my God who makes things right. Amen. So kung hindi maganda ang nangyayari sa iyo, lagi mo sabihin, you are the God who makes things right. So wag mong titignan yung sitwasyon, titignan mo yung Diyos na kilala mo. Punta natin yung Tagalog. Quickly. Verse 1. Sabi po doon, si Yahweh ay humahatol, awit na kanta ni David, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. When you say tuwina, every day. Every moment, every single day. Every breath you take. Every move you make. Ano may susunod doon? I'll be watching you. God is watching you. God is watching me. Amen. Nakakatawa pero yung kantang yun parang, oh nga, no, Lord. No? Every take I made, every move I take, you are watching me. Oh, nakantahin ang buo. Verse 2.
Si Yahweh ay papurihan. This is the heart of David, a heart of worship. O aking kaluluwa, bless the Lord, O my soul. At huwag mong kaliligtaan ang mabubuti niyang gawa. Yun ang una nating dapat na nakikita, no? Yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga doon nagsisimula yung heart of gratitude that will resort a heart of worship. Naalala yung umawit nung kanta ng I'm coming back to the heart of worship. Ano sabi niya? It's all about you. It's all about you, Jesus. Nothing more, nothing less. Kilala niya yung Panginoon niya, kaya bumabalik siya. Kahit wala daw instrumento, hindi maganda ang boses mo, pero ang puso mo ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Verse 3. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen. So yun yung unang benefits na you kiss my sin with your salvation, sabi doon sa binasa natin. Yung lahat ng kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Ginawa niya na nga sa pamamagitan ni Kristo. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Sabi nga ng Romans chapter 8, di ba? Wala nang hihigit pa sa regalong tinanggap mo. At yan ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ang puso niya, hindi niya pa nga nakikilala si Jesus as Savior, pero ang attitude ng puso niya is an attitude of having a heart of gratitude that leads him to have a heart of worship. Amen. Verse 4. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya at habag. Kaya nga sinulat niya yung sa Psalms 23, though I walk in the valley of the shadows of death, I fear no evil. Alam ni David, marami siyang kaaway. Sabi nga gano'n, even in the presence of my enemies, you prepare a table before me. Kilala niya ang Diyos niya. Dapat gano'n mo rin kakilala ang Panginoon mo na meron ka at meron ako. Amen. Verse 5. Puro introduction pa lang tayo. No? Sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay. Amen. Habang may buhay. Ang kasiyahan ng pagkakaroon ng tagapagligtas na si Kristo, ang dulot daw noon ay kasiyahan. Amen? Kaya this is the day that the Lord has made. Diba? Kahit may problema at wala kang pera, di ba't lagi masaya? Amen. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. This is how you respond to God in worship. He gives you strength. No? He gives you parang umiinom ka ng vitamins. Pag ininom mo yung vitamins, Word of God, you are strengthened. Lumalakas ka. Nakakatayo ka. Look at our senior citizens here. Meron tayong mga senior citizens here na 70 years old and up. Pero pag pumapanik po ng ground floor hanggang fifth floor, pagdating dito, masaya. Amen. Tayo na mga 50 years old pababa, pagdating dito, hinihingal. Pero praise the Lord. Dahil naririto ngayon. Kayo, baga. Amen. Verse 6, last verse. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Amen. So let's have now, tingnan natin kung paano tayo magkakaroon ng mas pangunawa about having a heart of worship. Sabi dun sa New Living Translation, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Amen. Sabi doon sa binasa natin kanina, with my whole heart, with my whole life, and with my innermost being, I bow in wonder before you,
the Holy God. Now, for us to understand the word of first mention in the Bible of the word worship, doon natin unang kunin. Saan ba unang nabanggit ang salitang worship? Para mas lalo natin maintindihan bakit tayo nag-worship at ano ba yung umpisa ng worship. So, hindi ko nabanggit kay Pote. Genesis chapter 22 verse 5. The word of first mention in the Bible. And it's in Genesis chapter 22 verse 5 in the life of Abraham and Isaac. Genesis. Although nag-upisa na ito nung first part of Genesis, pero ito yung word of first mention of the word worship. At let's go in the English translation, New King James. Kaya't yan. And Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." Yun po yung word of first mention in the Bible of the word worship. No, pagsamba. Na ang worship pala, nung unang nabanggit ito sa Biblia, wala palang pagkanta. Wala palang pagtugtog. Wala palang pagsayaw. Tama ba? Ano yung ginawa? Ano yung unang act of worship in the Bible? Ano? Paano ginawa yung worship? Kasi ang alam nating worship, so I throw up my hands and praise you again and again. With my lips, I will praise you. Di ba? In the original Hebrew word, the word worship is shoka. S-H-A-W-K-H-A-W. Which means worship is to prostrate or to bow down. That's the original Hebrew word. Pero dito, pinakita ni Abraham on how he worshiped. He obeyed what God have told him to do. Kasi sabi po dyan, they go yonder and worship. Stay here, sabi dun sa mga kasama niya. Kasi ang original po nito, in the first part, nangusap ang si Yahweh kay Abraham. Sabi niya gano'n, Abraham, bring your son, your only son, and go to the place, pumunta ka sa place na kung saan, sasabihin ko, at ialay mo ang iyong anak. So nagtanong kami mga tatay, sabi ko, hindi nyo ba napansin, hindi na naman siya naman si Sarah, yung asawang babae. Hindi ba kayo nagtaka doon sa istorya? Iniwan, di ba? Naglakbay sila ng 3 araw papunta sa Mount Moriah, the place wherein Yahweh told him to go there and to kill his son and to worship. Ialay. When you say ialay, i-worship, meron kang iaalay is a sacrifice for you to worship. At ang alay niya yung kanyang anak, kaisa-isang anak na si Isaac. At kaya nga nung papalik na rin sila, sabi din ni Abraham, kayong mga alipin, may kasama siya mga alalay, dito kayo, pati yung mga donkey, papanik kami ni Isaac, when you say the lad, yung anak niya si Isaac, and go yonder and worship. And look at this, sabi niya gano'n, and we will come back to you. Pero ang sabi ng Lord, bring your son, your only begotten son, Isaac, and offer him to me. No, dalhin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, at ialay mo sa akin. When you say ialay, papatayin ha. Kasi ganun po nung panahon na yun. Para kapag makapag-alay sa Diyos, kailangan meron kang ibigay. Offering. At ang offering niya, si Isaac. So they traveled 3 days. And Abraham knows God. Di ba? 3 days, pero pwede kang mag-isip na, dadaling ko ba ito doon? Kasi yung sabi, dadaling ko yung anak ko eh. Pwede naman siya magdala ng kambing, o kaya, anong tawag dito, yung tupa.
Kasi marami siyang alagang tupa. Napakayaman po ni Abraham eh. Pinakamayaman siya during his time. Kaya nga nag-aaway sila ni Lot. Pero ang dala niya, sabing gano'n, bring your son. So hindi siya nagdala ng hayop na alay. At ang maganda dito, kilala niya ang Diyos niya. Ikaw, kilala mo ba ang Diyos mo? Kasi sabi niya gano'n, we will come back to you. So ibig sabihin, alam niya na pagpanik niya, bagaman sinabi ng Diyos, ialay mo si Isaac bilang handog, pero alam niya, babalik sila, nakasama niya pa rin si Isaac. Hello? Kaya nga hindi sinama si Mrs. Abraham. Kasi definitely, kokontra na naman yung asawang babae. Nasabihin, bakit mo sasama yung anak ko? Kaya hindi niya rin sinabi na mag-worship siya. Minsan, tayo mga lalaki lang, medyo tahimik na lang para walang kontra. Hindi po, no? Pero gano'n ang nangyari. And then, when they go up, nakita ng Diyos kung paano ang puso na meron si Abraham. A heart of worship. Pero yung worship na yun ay a heart of obedient. An obedient heart. No? Sumunod siya. Bagamat alam niya, hindi niya alam kung anong mangyayari. Alam niya na hindi niya alam. Parang layo na, no? Alam niya na hindi niya alam. Pero nung pumapanig sila, I don't know what is in the heart of Abraham. Kasi nung papanig na sila sa tuktok ng mount para ialay si Isaac, sabi ng lad, si Isaac, maybe he is around 17 years old. So, sino ba dito 17 years old, 16 years old? Ba? Oh, dami naman nagtaas. Sabi ni LM, 16 daw siya. Mahirap kang ialay. Itinali kasi si Isaac. Ang hirap mong itali. Tinali niya si Isaac eh. Pero habang pumapalik sila, sabi niya gano'n ni Isaac, picture it in your imagination. Sabi ni Isaac, tatay, mag-aalay tayo sa Diyos, dala ko yung mga kahoy at yung panunog, nasa ng alay? Di ba? Wala siyang alay eh. So kung si LM yun, ikaw ang alay. Hindi niya sinabi, ano sabi niya? That is also the, yun din yung word of first mention, the Lord will provide. Amen. The Lord will provide. Ganun siya katapang. Kaya nga sinabi niya, we will come back to you. Alam niya, nababalik sila. Pero hindi niya alam kung makakabalik talaga sila. Pero kilala niya yung Diyos niya. And this is how we worship God. No, having a obedient heart. No, na bagamat hindi niya alam kung ano mangyayari sa gagawin niya, pero sabi niya, ikaw ang nagbigay nito, ikaw din ang bahala sa akin. So, when they go there, and you know the story, the Lord provide. Amen. And amen. And that's why David was inspired by this Psalms 103, verse 1 to 5. Actually, let it be an assignment to you. Yung the whole chapter of 103, basahin niyo po. Nandito po yung sinabi niya, as far as the east is from the west, great is the measures of Father's love. As far as high as the sky or heaven is above, so great is the measures of your Father's love. Ganun niya nakikita ang kanyang Diyos. At ganun niya pinapahayag ang Diyos na meron siya. Sa atin pong kapanahunan ngayon, dapat ganun mo rin pinapahayag sa iyong sarili, sa iyong asawa, sa iyong trabaho, sa iyong circumstances, kung gaano kalaki, gaano kabuti, gaano makapangyarihan ang Diyos na kilala mo. Amen. Now, paano ba sinulat ni David ito? Binanggit ko lang po yung sa Genesis, so you will understand the word of first mention, so that when you worship, you do not only sing, or raise your hands, or you give unto the Lord, kundi your heart is full of gratitude.
because you know the Word of God. When you follow or when you live according to the Word of God, you are worshiping Him. Amen. Hello. Amen. So puntahan natin yung 1 Samuel. So bago doon, David actively commanding his own soul to wake up and praise God. There is, ito na naman yung aking pong nuggets, yung aking Rhema word, intentional praise. Intentional worship. Amen, di ba? Then yung nakaraan, naalala yung intentional choice. Now, when you worship God, there should be an intentional worship or praise. David actively commanding his own soul to wake up and praise God. A reminder that gratitude worship are often choices we make even when we don't feel like it. Amen. Kasi totoo naman, pagka hindi mo feel kumantang umawit ng papuri sa Panginoon, walang saysay yung mga binanggit natin, mga wordings kanina. No? Pag sinabi nga, sabi nga nung kata, so I throw up my hands and praise you again and again. No, di ba? Hindi naman sinabing, and I praise you. Wala, di ba? Sabi, again and again. Ang susunod na verse? And all that I have is to sing hallelujah. Yun lamang ang pwede mong ibigay sa Diyos. Because the money that you give in giving and in tithes, all came from Him. The talents that you have, all came from Him. The dress that you're wearing, all came from God. Amen. Nung nilikha ng Diyos ang tao sa alabok, wala kang dala. Kaya sa alabok ka rin babalik. The only thing that you receive from God, from the beginning, is the breath of life. Di ba? Nung nilikha niya ang tao, wala pang buhay. But when God breathed the breath of life to Adam, the first man, nagkaroon ng buhay. Amen. Kaya ang hininga mo, galing sa Diyos. At ang paghinga niya yan, ay laging nagpapasalamat sa Diyos. That's why David have that intentional praise, actively commanding his soul. Kasi po yung soul, kaluluwa natin yan eh. Nararamdaman, nakikita, napapakinggan, nasasaktan, natutuwa, napapagod. That is your soul. And then when your soul is so nanghihina, napapagod, maraming nararamdaman, command your soul to bless the Lord. Kaya nga sabi niya nga ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, I will bless your holy name. Hindi siya nakadepende sa nagaganap sa kanya. Nakadepende siya sa Diyos na meron siya. Amen. Number 2. Kaya niya sabi niyo because the God's benefit that He received. First, the life-changing benefits of forgiving God. No? Kaya bumabalik ka doon sa unang first love. Paano ka ba inibig ng Diyos? Your first love will always be our God. Dahil sabi nga sa 1 John, God is love. Diba? He first loves us. Bago natin na mahal ang Diyos. Paano tayo minahal ang Diyos? Binigay niya si Kristo. That is first love. Yun yung kanyang expression ng love. At dahil doon, yung pagkamatay niya, ang benefit nun ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil doon, yun yung unang mo lagi tinitignan, Lord, thank you. Kaya nga pag pumapalpa ka, anong unang mong binabanggit? Lord, patawad. Hello? Ang lagi mong key para makabalik sa Lord, kikilalanin mo na may ginawa kang kasalanan o nagawa kang pagkakamali. Kasi doon nag-uumpisa yung worship mo eh. Hindi ka makakapag-worship pag hindi mo inamin na meron kang kasalanan. Tama po ba? Kaya pero habang naalala mo, nagkakaroon ka ng life-changing, and that is how you worship God. It is a physical
external healing of deliverance. And as you worship Him, heart of worship, nagkakaroon ka ng deliverance sa iyong kaluluwa. And at the same time, yung mga sakit-sakit na nararamdaman mo, imagine mo, when you worship God, kanina masakit ang ulo mo, pero nung worship ka na wala yung sakit ng ulo mo. Amen? Masakit ang tiyan. Kasi yun ang sabi ng kaluluwa mo. Masakit ang ulo mo, masakit ang ano mo, nasaktan ka, no, napapagod ka, pero when you begin to worship, ang sabi nga, doon sa binasa natin, nare-renew. Di ba? Na parang kabataan, na parang agila. Nabasa niyo ba yan? Natatandaan niyo yan? In Psalms 103 verse, tanga natin, verse 5 or 6, I guess. Sabi ko sa inyo, tandaan nyo, ako makakalimutin. Okay, ang sabi doon sa Psalms 103. Kita mo, nakalimutan mo na rin. Wala ka pang 40. Verse 5. Ayan. You satisfy my desire with good things. You supercharge my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. That is the product of a heart of worship. Nag-charge ka. Nakakalipad kang uli. Natututo kang bumangon. At ang pagbangon mo yan, sabi pong ganun, like an eagle. When you say eagle, above the storm. Di ba yung kantang Eagle's Wing? I will soar with you above the storm. Lilipad ka. At totoo po, in the natural, when the eagle flies at merong storm, above the storm siya lilipad. Hindi siya dun sa baba. Kasi dapat above the storm ka. May storm ka sa buhay, nasa baba mo yung storm. Nasaan ba ang God mo? Saan ba siya nakaupo? Saan ba nakaupo? Si Jesus, seated at the right hand of the Father. So, saan siya nakaupo? Sa taas. At ang sabi ng Biblia, kung nasaan si Kristo, nandun ka. You're also seated at the right hand of the Father. So which means, you're like an eagle. Amen. May problema, nakikita mo yung problema. Susolusyonan mo ang problema kung paano susolusyonan ng Diyos ang problemang yon base sa salita ng Diyos na tinanggap mo. Amen. And amen. Go now to 1 Samuel ulit. So, paano ba sinulat ni David yan? Kasi ito nangyari kay David. Now it happened when David and his men came to Ziklag, dyan lang po yan sa kabila. On the third day, walang tumawa. The Amalekites had invaded the south and Ziklag, attacked Ziklag and burned it with fire. Verse 2. And had taken captive the women and those who were there from small to great. They did not kill anyone. So yung mga Amalekites, kaaway po yan ng mga Israelites. So sa lugar na yun, nando doon yung mga asawa nilang babae at kanilang mga anak. Pero hindi pinatay ng Amalekites. But carried them away and went their way. So ginawang captives. Ginawang mga, tawag dito, mga alipin or ano yung tawag doon? Yung bihag. Correct, thank you. Kinuwang bihag. So, let's go, verse 3. So David and his men came to the city and there it was, burned with fire. So yung pinaglagyan nila ng kanilang mga pamilya, anak at asawa, ay sinunog. And their wives and their sons and their daughters have been taken captive. Naging bihag. So, galing sila sa gera, pagod na pagod sila, pag-uwi nila nung sa bahay nila, sunog at wala yung kanilang asawa at kanilang mga anak. At nabalitaan nilang bihag ng kaaway ng Amalekites. Verse 4.
Then David and the people who were with him lifted up their voice and wept. Sabi sa Tagalog, maganda yung Tagalog eh. Dahil dito, hindi nila mapigilang ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sila sa kakaiyak. Nakita niyo po yan? Pagod na sila sa pakikipaggera, pagdating pa nila, wala silang makakain, wala yung asawa nila, wala yung anak nila, punong-puno sila ng paghinagpis. Mga lalaki po ito nag-iiyakan hanggang sa mapagod sila sa kakaiyak. Ikaw, pagod ka na ba kakaiyak sa problema mo ngayon? O sa sitwasyon ng buhay mo? Huwag kang mag-alala. Hindi natutulog ang Diyos. Amen. Kita niyo yan? Mga lalaki, naghihinagpis. No? Umiiyak. Hanggang sa mapagod sila nakakayak. So, walang katapusang pag-iyak. Then verse 5. Sige, kahit Tagalog. And then mamaya na lang yung verse 6 sa English. Sige, kahit English. And David 2 wives. Ang laki ng problema ni David, ano? Dalawa asawa. Ahinoam and the Jezreelites and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captive. So, dalawa yung asawa ni David, kinuha rin. Binihag din. Kung ako kay David, masaya sana siya, no? Pero hindi, nag-iyak siya, tangis, pag-inagpis. Okay, let's go on. Verse 6, dyan sa English na lang. Now David was greatly distressed, being a king. For the people spoke of stoning him. Imagine that. Hari siya, pero yung mga kaibigan niya, yung mga tauhan niya, yung mga opisyalis niya, nagbabalak na patayin siya. Because of the soul of all the people was grieved. Imagine yung kalagayan ng kanilang paghihinagpis, pag-iyak, gano'n na lamang, di ba? Sabi nga gano'n, hanggang mawala sila ng boses, mapagod sila sa kakaiyak. Yun yung sitwasyon nila. Minsan dumarating tayo sa buhay natin na gano'n, para bang pagod na tayong iyak, pagod na tayo sa nangyayari sa buhay natin, hindi na natin alam ang gagawin. May sikreto si David. At ang sikretong yan, malalaman mo na ngayon. O alam mo na pero hindi mo ginagawa. O nabasa mo na to pero hindi ka naniniwala. Pero yun po yung nasusulat eh. No? Galing sila sa gera, pagbalik nila, nasunog yung kanilang lugar, wala pa yung mga asawa at anak niya, at naghihinagpi sila. Iyak sila na iyak hanggang mapagod at mawala ng boses, hanggang wala ng pag-asa. At ang masakit pa noon, bilang leader, bilang ikaw ang leader, bilang ako yung pastor, gusto niyo akong patayin. Buti lang, walang bato dito, no? Pero may silya, pwede niyo akong batuhin ng silya. Kasi nga, yung mga taong yon ay nagdadalamhati. And every man's soul and his daughters, but David, ito po yung key. David strengthened himself in the Lord his God. Amen! Ang sabi po sa Tagalog, but David, nakakala ko yun pa rin. Ngunit, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Amen. David strengthened himself to the Lord, his God. Amen. Hello? Doon siya pumunta. Doon niya nakita ang kanyang kalakasan. Kaya nga nung sinulat niya yung Psalms 103, may connect po ito. Kaya nga sabi niya, bless the Lord, O my soul. And all that is within me, I will bless His holy name.
Number one, may crisis sa buhay niya. Ikaw ba, may crisis ka ngayon? Ayaw niyo nang umamin, ha? Lahat naman tayo, di ba, may mga crisis. Maliit man o malaki. Ang crisis ni David during that time, nawala yung kanyang mga dalawang asawa at mga anak, pati yung mga anak at asawa ng kanyang kinasasakupan. At nasunog pa ang lahat. So para bang katulad ni Job, nawala ang lahat. The good news is that, mawala man ang lahat, meron kang Diyos. At ang Diyos ang nakakalam ng iyong ikakabuti. Amen. Number two, may betrayal. Na merong pagtataksil, pagkakakanulo. Sabi ng mga tao, palpak naman itong si David, yung hari natin. Palpak itong leader ko. Batuhin na lang natin hanggang sa mamatay. Yun ang solusyon nila. Yun yung nakikita nila. David's own people blame him and even talking about stoning him to death. Pero hindi tinignan ni David ang sitwasyon, hindi pinakinggan ni David ang naririnig niyang sinasabi sa kanya ng kaaway o ng kakampi niya o ng asawa niya. Ang sabi ni David in verse 6, but David strengthened himself in the Lord his God. Amen. Dumulog ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, palalakasin niya ang inyong loob. Amen! And today, we have Jesus. Sino si Jesus? Ano ang ginagawa ng banal na Espiritu? Comforter, counselor, teacher, standby, encourager. Amen? And the Holy Spirit, binigyan ka ng bunga ng banal na Espiritu Santo. Ano yon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Which means, Jesus is a whole package. Yung binigay na regalo ng Diyos sa'yo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, full package. Wala ka nang hihilingin pa. Amen. Let's go on. So, tawid tayo, jump tayo sa verse 16 para makita ninyo yung resulta ng ginawa ni David na dumulog siya kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. And then in verse 16, every time you decided to come to God, there will always be a result. Amen. Expect a result from God of having an obedient, a heart of gratitude, and a heart of worship. Ang sabi sa verse 16, and when he had brought him down, there they were spread out over all the land, eating and drinking and dancing because of all the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. Nanalangin po si David dito, bago po yung verse 16 na yan. So he sought the Lord. Ito pa rin yung kantang, he sought the Lord, and he heard him, and delivered him from all his fears. Puntahan nga natin yung, na yun, para makita niyo. Verse 7 yata, I think. Teka, tingnan ko ha. Verse 8. So, nung sabi pong gano'n, di ba, and David strengthened himself from the Lord, his God. Paano siya lumapit? A heart of worship. Paano siyang lumapit? Nanalangin siya. Ang sabi pong gano'n, so David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? Sabi niya gano'n, pupuntahan ko ba itong mga kaaway nito? Kasi kilala niya yung mga kaaway niya, yung mga malalakas. Anong gagawin ko, Lord? Shall I pursue them? At ang sabi pong gano'n, sabi ng God, and He answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover all. Amen. No? Recover all. So, nangyari,
So David went and he had, sige, puntahan na nga natin, dire-diretso natin hanggang ano. Meron pa naman akong time. Give me 10 more minutes. So David went, he and the 600 men, imagine, 600, were with him and came to the brook Besor, where those stayed who were left behind. So may nangyari pa rin. Okay? Ganito po minsan na nangyayari sa buhay natin. So, narinig mo na, may pinapagawa na sa iyo ang Panginoon, sumunod ka na, kasama niya 600. Pero along the way, meron pa nangyari. Verse 10. But David pursued, he and 400 men. For 200 stay behind. Bakit daw may naiwan na 200? Who were so weary that they could not cross the brook Besor. So, minsan pala, pag may nangusap sa iyong Panginoon, di ba, kailangan mo pa rin talaga na a heart of worship, a heart of obedience. Kasi may sinabi, sige, pursue. Pero hindi naman pwede nung nag-pursue siya, wala siyang ginawa. Tama po ba? Nung pagsunod ni David, pumunta siya. May kasama siyang 600. Along the way, napagod yung 200, naiwan, 400 na lang. So, pwede mangyari, mapagod ka rin. Ay, bakit gano'n? Iniwan ako ng 200. Hindi pa sumama sa akin. Tama po ba? Pwede siya ma-discourage as a leader. Pero hindi. Ang kanyang encouragement ay ang Diyos. Kaya nga, David strengthened himself to the Lord his God. So, nagpatuloy siya. Then, verse 11. Tapusin natin ang verse 20. They found an Egyptian in the field and brought him to David, and they gave him bread and he ate, and they let him drink water. Verse 12. And they gave him a piece of cake of figs and 2 clusters of raisins. So when he had eaten, his strength came back to him, for he had eaten no bread nor drunk water for 3 days and 3 nights. Verse 13. Then David said to him, "To whom do you belong, and where are you from?" And he said, "I am young man from Egypt, servant of an Amalekite." So ano pala siya? Katulong ng mga bumihag. "And my master left me behind because 3 days ago I feel sick." Then verse 14. "We made an invasion of the southern area of the Cherethites in the territory which belonged to Judah," yun yung kila David, "and of the southern area of Caleb, and we burned Siklag with fire." Yun yung lugar nila. So nakakuha siya ng information doon sa Egyptians. Then verse 15, "And David said to him, 'Can you take me down to this troop?'" So nilid sila ng Lord sa tao para dali sila doon sa lugar kung nasaan yung mga kalaban. So he said, "Swear to me by God that you will neither kill me nor deliver me into the hands of my master, and I will take you down to this troop." No? Gumawa ng paraon ang Panginoon. Gumagamit din ng tao ang Panginoon para ikaw ay matulungan. Okay, verse 16. "And when he had brought him down there they were spread out all over the land, eating and drinking and dancing, because of the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah." So nagsasaya yung mga Amalekites. Kasi nagwagi sila may mga nakuha sila And then in verse 17, "Then David attacked them from twilight until the evening of the next day. Not a man of them escaped, except 400 young men who rode on camels and fled." And then verse 18, "So David recovered some, few, no, recovered all that the Amalekites had carried away, and then David rescued his 2 wives." And then in verse 19 hanggang 20, "And nothing, sabi? And nothing of theirs was lacking." Amen. Sabi mo nga yung word na nothing. Amen. "And nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from David. David recovered all." Amen. So kung may nawala sa inyo yun, magsaya ka. Kasi meron kang Diyos na kaya niyang ibalik sa iyo.
higit pa, sabi Paul doon sa Ephesians, higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong hiniling, higit pa sa iyong iniisip. Now unto Him who is able to do, ano sabi? Exceedingly, abundantly, above all that you have asked or think of. That is your God. That is my Jesus. That is your Jesus. Amen. Amen. Kaya nga sabi, David recovered all, and then in verse 20, then David took all the flocks and herds they had driven before those others' livestock and said, this is David's spoils. Amen. Pero naalala nyo, when you go further, di ba may naiwan na 200? Hello? Alam nyo, kahit na sila'y tatamad-tawan at nagpaiwan, binigay pa rin ni David ang para sa kanila. Binigay niya para sa lahat. Amen. And amen. And amen. And amen. And for today, this morning, God wants us, not only to worship Him through our songs, through our raising up of our hands, through our playing of instrument. That is our expression. That is the gift that God has given unto us, especially our worship team. Palakpan po natin ang ating worship team. Amen! Ang ganda po ng worship natin kanina. No, yung kantang Alleluia, parang reggae ba dating doon? No? Parang African eh. Reggae ba yung dating doon? Ano bang ano yun? May tawag ba doon? Ang ganda yung Alleluia. And today, praise the Lord, nag-request na po yung nag-share sa atin kanina. Ang ating pong lunch for today is pork consomme with fresh garden vegetable. Wala pong makukonsume pag kinain po ito, ha? It is pork consomme. And this is their first time to cook. Praise the Lord! Sumunod sila. Habang niluluto nila yon, umaawit sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Panginoon. Amen. Mahirap po kasi dala nila yung makulit nilang anak eh. Although si Faith malaki na, yung isa talaga namang yung buong rooftop ginulungan at tinakbuhan. So a heart of worship always require you to have an obedient heart. A heart of gratitude. A heart that is full of thanksgiving. Kasi, sabi po, di ba, nung pinili ng Diyos si David, hindi siya tumingin sa outward appearance. Tumingin siya according to the heart of that man. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. So let's all be excited every Sunday that we come here. Now let us have that heart of worship. No, hindi ka nag-worship base sa nararamdaman mo, kundi nag-worship ka base kung sino ang Diyos na kinikilala mo. Amen. Diyos na makapangyarihan. Diyos na mabuti. Diyos na tapat at hindi nagbabago. Hallelujah.